Good day sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Ngayong araw na ito mga kaibigan, masyadong mainit ang panahon kahit medyo nagulan na ng 2 bisis po. Pero talagang ang panahon mga kaibigan, iba, mainit. Kaya itong mga manok natin dito ay talagang nilagay ko sila sa pinaka nila mga kaibigan, yung pinaka komportable sila po kasi masyadong mainit pa rin po. At saka gusto ko na sana linisin yun mga kaibigan kasi nabakura na yung kalahati. Medyo hero na lang din gawin natin sa kalahati. Medyo di pa tayo makalinis. Masyadong mainit talaga. At saka di pa tayo pakiramdam muna tayo mga kaibigan kasi ang daming mga vlogger about manok kaibigan na nawalan ng channel po kasi di ko lang alam, masyado stricto na si Whitey at saka tama naman yun. Sumusunod tayo sa rules kasi ganun talaga yun at saka kasi yung iba baka na-restrict kasi nakitaan na medyo manok takot o nagtukaan ba or sa tingin ko baka hindi komportable ang manok sa paghawak ba o sa pagkuha ng video, ganun ba mga kaibigan. Ingatan natin yun, iwasan natin yung mga medyo parang nasaktan yung manok o medyo parang alanganin siya sa para maganda naman ang kuha po mga kaibigan. Yun lang, tayo naman ay sumusunod sa mga rules para enjoy naman tayong lahat po sa ating channel mga kaibigan. Kaya itong pag-usapan natin ay itong tungkol sa kung nakakita ka ng manok na magaling, malagitik ang mga palo, matapang, pwede na ba natin gawing broodcock ito? Ako, yung mga ganyan mga kaibigan, sa akin po, nakitaan ko ng magaling isang manok, tapos malagitik ang palo, tapos matapang, maganda ang pormahan, ako pwede na natin gawing broodcock mga kaibigan, kahit hindi natin kilala yung bloodline po. Ako naman mga kaibigan, hindi naman ako nag-matter sa kung anong kulay niya, kung anong, basta eksakto sa porma, tapos masyadong magaling, ay talagang pwede natin gawin broodcock yan. At saka kung ano man yung mga mangyayari dyan, kung tumakbo ba siya, kung masugatan siya, kasi di mo alam video, nabili mo lang, o tapos masyadong magaling, ay ang mga manok naman talaga, kaibigan, di natin alam kung anong nakapasok sa kanya. Pero sa mga bagay na ganyan po, matagal na tayo sa mga manok. Marami na akong bisis mga kaibigan na nakitaan ko magaling salta po. Wala pa akong nakita mga kaibigan na pag medyo na kondisyon ng manok, may edad ng manok, eksakto sa printing na medyo kumalas. Wala po, hindi pa nangyari yun sa akin mga kaibigan. Nangyari lang yun sa akin yung sarili kong manok na nasugatan mga kaibigan. Tapos pagdating ng 2 weeks, medyo medyo nawala na yung sugat. Inilaban ko po, medyo tumakbo yung manok. Kasi mga barkada parang sulsulan kasi pwede na yan. Bago pang mga kaibigan, bago pang yung sugat niya. Pag sugatan ng mga manok ganyan, talagang medyo alanganin tayo dyan. Takbo na laban to. Kaya yung mga ganito mga kaibigan, kita tayo ng manok din, tapos tayo ay breeder. Obserbahan din natin ang manok, isabong din natin, ano ba yung mga niya, yung estilo at saka yung palo. Pag nakitaan talaga natin na magaling, pwede natin gawin broodcock yung kaibigan. Sa probinsya naman dati, yung sinasabi lang, ito limon, pero di naman yung limon, daming bisis na i-cross. Pero kung sa commercial side ka, medyo pwede pa rin yun, kaibigan, na magaling naman, eksakto sa height, eksakto sa din, tapos i-cross mo dito sa sweater, para mas lalong gumaganda, pwede yun. Masyadong magaling, malagitik ang mga palo, ba't hindi, di ba? Kaya sa atin, kaibigan, sabi nila, yung mga big time kaibigan na sabihin na, hindi basta-basta yun broodcock mo, diretso ka agad. Pero yung kinunan nyo sa Amerika, mga kaibigan, yung sa United States, doon kakuha ng broodcock, rin yun man alam kung saan galing yun, kung ano nakapasok dyan. Nasabi lang sa Amerikano na ganito, ganyan. Pero ang manok naman, mga kaibigan, kahit anong gawin mo dyan. Itong manok na to, napasukan siya ng magaling na breeder to, magaling na manok, napasukan siya ng at saka hindi ito makuha sa ibang breeder kasi parang ito ang nila, ito ang parang yung tawag dito mga kaibigan, ito ang signature bloodline nila po, ganyan. Pero sa tingin ko mga kaibigan, pagdating sa laban o ibangga man natin, ganun pa rin ang away mga kaibigan
may mga angat, may mga palo, ganoon pa rin po kasi. Pero ang magdala lang dyan sa mga kaibigan, itong salita po na grabe yung pinasukan ng bloodline tapos beat out sa mga, di ba marinig tayo mga kaibigan na ganyan, tapos nakuha niyang magaling talaga, pero pag isabong mga kaibigan, ganun pa rin eh. May ilag, may palo, ganun pa rin mga kaibigan, pareho pa rin yung palo. Pero ang pinaka-importante kasi, lalo na pag Pilipino tayo, pag mag-breed tayo, gusto natin talaga makakuha ng saltadang manok po. Na saltada na hindi lang siya saltada, may mga palo talaga sa ire mga kaibigan. At saka yung tinatawag nilang may palo sa taas, tapos pagbaba, mga palo pa sa gitna po. Yung mga ganun mga kaibigan na pag-angat, pak, pag ganun pak, paluin pa ng pangalawang bisis sa gitna mga kaibigan, pagkatapos pagbaba, armalay ka, mahirap talunin yung kaibigan. Ang manok naman, gusto natin na pagbaba, palo ka agad, di ba? Depende kasi yung manok mo. Kung may manok na gano'n, na talaga nakita niya na naunahan siya sa paglapag, ay, paluin siya, maganda yung umiilag, pero mas maganda kasi kayo yung mga kaibigan na paglapag sa lupa, palo agad. Kung ganun pareho, paluan sila, di ba? Kasi pag ang manok mga kaibigan, paglapag ilag agad, ay saka, lalo na ngayon mga kaibigan ng mga sweater na manok, rapido na yung mga palo mga kaibigan. Paglapag, paluin ka, tapos sigundahan ka mga kaibigan, anak ko, mabutan ka. Kahit yung sinasabi nilang matalinong manok, katulad ng limon. Ang limon mga kaibigan, iba. Parang lumulutang sa taas po, di ba? Kung sweater ang makaaway niya, ang sweater naman ngayon, katulad ng 5K, magsalta din yun. Hindi, paglapag sa lupa, paluin yung limon. Ilag mga kaibigan. Sundan ng pinakatay po, nako. Hindi na makailag mga kaibigan. Hindi naman lahat na gano'n kasi may limon naman mga kaibigan na pag-ilag, sumasalta po. Diba? Paluin, umangat. Ito naman gano'n mga kaibigan, kaya depende na lang yun. Pero sa akin mga kaibigan, pag sweater ang, lalo na pag may cross sa mga roundhead po, iba na mga mga kaibigan, para makontrol yung gigil ng isang manok po, yung sweater. Kahit hindi, mga kaibigan, kahit hindi yung roundhead ang gamitin, kahit mga gold po. Nako, ang mga gold mga kaibigan, alam nyo, may mga ilag din no. Kung may cross sa sweater, ang gigil ng sweater mga kaibigan ay talagang mapigilan po. Parang sa timing mga kaibigan. Lalo na pag medyo mabot na yung manok ng 11 months old, medyo maisip na po, nako, mahirap ang gold mga kaibigan. Maganda yung cross sa sweater kasi mas lalong gumaganda yung balahibo katulad ng manok ko dyan, mga gold. Talagang may bandira po. Kasi nagpasukan, sweater na rin yan eh. Pero, sweater na siya, pero kasi may ibang bloodline din na nakano sa kanya. Kaya may mga ilag. Siguro, mga gold yan, 1/4 na siguro. Pero may mga ilag, may mga salta po. Kaya tayo, pag nakita tayo ng manok na magaling, balagitik yung mga palo, saka nakitaan natin mga kaibigan na matapang, at saka, maganda ang pormahan, bakit naman hindi? Cross mo sa mga sweater mo. Cross mo kung anong nasa iyo. Kung magandang resulta, patuloy mo. Ay, ang yan mga kaibigan, yung kay Walter Kelso, yun nga ang ginagawa mga kaibigan. Makikita siya sa pit na medyo magaling. Talagang kinukuha niya yung mga kaibigan, binibili ng mahal po. Tapos, i-cross niya sa mga manok niya na ginagamit niya, katulad ng mga Kelso. Tapos, without mga kaibigan. Talagang makuha na yun sa mga offspring po. Yun, pag nakitaan niyang ganun ng away, yun ang gamitin niyang broadcast yun. Napakasimple lang po. Kasi ang manok naman mga kaibigan, katulad ng Kelso, ginawang strain po ni Walter Kelso yan. Naging bloodline siya ng Kelso. Pwedeng sabihin na pure sa isang breeder. Pag ikaw naman ay parang ayaw mong marinig ng pure, parang hindi mo gusto, sabihin mo na lang na street breed po. Kaya yun lang mga kaibigan, yun lang ating may share. Good morning sa ating lahat po.